Sara Amy po sa 2028, ano pong... Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, "Uy, ano ba yan?" Tapos sabi ni Senator Robin, "Oh, basta umuo ka na lang." So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin Padilla. Ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react dito sa nakita nating video interview ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Amy Marcos dyan po sa Malaysia. So ito nga po yung patungkol sa tambalang Sara Amy sa darating na 2028 at maging si VP Sara Duterte nga ay nagulat dito nga sa sinabi po ni Senator Robin Padilla. So hindi natin alam kung biro lamang ba to o may laman. So abangan po natin yung mga susunod na mangyayari dahil alam naman po natin na magmula umpisa ay talagang dikit na po itong si Senator Amy Marcos at si VP Sara. Kung maaalala nyo nga nung panahon ng Uniteam 2022 election, lagi pong kasama si Senator Amy Marcos sa lahat po ng mga gatherings, halos lahat ni VP Sara Duterte. At sa kabilang banda, kahit sa mga issue na kinakaharap ng pamilya Marcos at ng Duterte ay nananatili po yung pagkakaibigan nitong dalawa. At isa yan sa pinaka tinitignan ng mga kababayan natin kung hanggang saan po yung pagkakaibigan nitong si VP Sara Duterte at ni Senator Amy Marcos. At naniwala naman po ang ilan sa mga supporters ni VP Sara Duterte kaya nung nakaraang halalan po ay nakapasok po ito si Senator Amy Marcos. Halos malalaglag na din po itong si Senator Amy Marcos dahil pang 12 po siya dun sa senators. At muntik-muntikan na din po talaga na maalis po siya sa Magic 12. So nagulat ako mga kababayan dito po sa pasabog ni Senator Amy Marcos kung saan pinangalanan niya po kung sino si Lulong at si Lalay na nandyan daw po sa Malacanang, na nasa loob ng Malacanang at kasama ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. At ito nga po ay walang iba kundi si Romualdez at Araneta. So sino nga ba si Romualdez at sino nga ba ang Araneta? So alam nyo na yan mga kababayan at alam ko sa inyo na napakarami na din po ang nakahula ng tamang sagot. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng confirmation mga kababayan kung saan inamin nga po ni Senator Amy Marcos kung sino nga itong mga taong ito. So sa aking palagay mga kababayan, di ba nga sabi nga ni Senator Amy, marahil itong pamamalakad ngayon sa ating bansa ay hindi mismong galing po sa idea ng isang Marcos kundi sa idea po ng Romualdez Araneta. So, hindi malayong mangyari yan mga kababayan dahil ang kanyang asawa ay isang Araneta, natural siya ay makikinig dito sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan. So, ang mahirap dito mga kababayan na kasi kahit na nakasalalay dito yung kapakanan ng ating bansa, kapakanan ng bawat isa sa ating mamamayang Pilipino ay mas pinili pa rin itong si BBM na makinig dito sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan, which is nakasama talaga ng sobra at nakaapekto talaga sa imahe po ng mga Marcos. Dahil alam niyo mga kababayan, tayo po na political vlogger na sumuporta po sa Uniteam noong 2022 ay buong puso po tayo, buong lakas tayong sumuporta dito sa tambalang Sara Duterte. At hindi natin akalain, lubos akalain na ganito yung mangyayari. Maging yung mga kaibigan nating mga political vloggers talaga na hati
Duterte. Nagkaroon ng Marcos vlogger, Duterte vloggers. Pero ang bansang Pilipinas pa rin naman ay humaharap pa rin naman po talaga sa napakalaking problema. Isa na nga po dito yung problema sa pangkalusugan, pangkabuhayan, at sa kalusugan. So yan po yung ilan sa mga mahalagang problema nga kinakaharap po ngayon talaga ng ating bansa. At ito po ay natatabunan lang ng kung ano-anong issue, kagaya nga po ng mga impeachment, kagaya ng mga kung ano-anong mga ipinupukol dito sa ating Vice Presidente, no, para mapagtakpan. Kagaya na lamang po ng GAA, ng BICAM report na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin naririnig kung ano nga ba yung nangyari dyan. Syempre bilang isang mamamayang Pilipino, kailangan nating makialam dahil bilang taxpayer, gusto nating malaman, no, kung saan napupunta yung ating mga buwis na ibinibayad sa kanila. So hindi biro yung kinakalta sa atin. Since ako ay may business, mga kababayan, no, siguro sa inyo din, no, nararanasan nyo din yan na kayo po ay nagbabayad ng buwis at hindi biro yan. No? At sa atin naman wala naman tayong problema kung nagbabayad tayo ng buwis at napupunta naman talaga sa tama. At napapakinabangan naman pala talaga natin. Pero dito sa nangyayari, iilang mga tao lang at kung minsan at madalas pa na nakakamkam at nabubulusa yung kaban ng bayan, which is very very wrong talaga, mga kababayan, dahil ang nagsasuffer po talaga niyan is yung mga maralitang mga Pilipino, yung mga kababayan nating mga nasa laylayan talaga. So napakahirap, mga kababayan, ng sitwasyon ng ating bansa dahil hindi na-address yung totoong problema dahil nakafocus nga lang sa politika at sa personal na interes. Ayan po ay hindi nanggaling sa akin, mga kababayan, ha. Ito ay naririnig, napapanood nyo na yan sa social media, sa mga mainstream media, na talagang dalawang pamilya ang nagbabanggaan ngayon. Dalawang malaking pangalan sa politika ang nagbabanggaan ngayon at nakakaapekto po yan sa buhay ng simpleng mamamayan. Kagaya nga po ng sinabi ni Senator Bongo, no, sa kanyang privilege speech dyan sa Senado nung nakaraang araw, na ang tunay na problema ay ang kahirapan. So napakarami pang batas ang hindi na ipapasa ng Senado na dapat nilang tutukan, pero dahil nga dito sa pag-convene nila dito sa impeachment ni VP Sara ay naudlot yan. At sana ito na lang yung tinalakay nila at tiyak na mapapakinabangan pa talaga to ng ating mga kababayang nasa laylayan. So ano yung comment nyo dito, mga kababayan, sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos at ni VP Sara Duterte? So para sa akin, dito sa sinabi ni Senator Robin Padilla patungkol dito sa Sara Amy sa 2028. So masyado pang maaga, mga kababayan. So para kasi sa akin, marami pang pwedeng makatandem itong si VP Sara Duterte. So marami pa yung pwedeng magbago sa mga susunod na araw, susunod na buwan at mga susunod na taon. So let's see kung talagang magiging mas matibay ba ang kanilang samahan o masusubok ang kanilang pagkakaibigan nitong sila Senator Amy Marcos at ni VP Sara Duterte. At dito naman po sa naging pasabog ni Senator Amy Marcos, kung saan pinangalanan niya nga po kung sino si Lolong at si Lalay. So kung mapapanood man sana to ni BBM at kung ako man yung kanyang kapatid na si BBM, siguro ako ay maninimbang na, no? Maninimbang ako kung ano mga dapat yung aking gagawin sa 3 taon na natitira pa sa akin, no? Baka pwede pa akong makabawi at malaman ko yung mga pagkakamali at umpisahan ko kahit mahirap gawin. Siguro itatama ko yung mga bagay na pupwede pa, no? Siguro hindi pa naman huli ang lahat para mabago at makabawi dun sa mga pagkukulang ko nung 3 taon na ako ay nanungkulan. So marahil may mga mangilan-ngilang mga proyektong nagawa, pero para sa akin, mga kababayan, no, iba pa rin talaga yung nagawa ni Pangulong Duterte noong kanyang termino, dahil hanggang sa ngayon ay nakikita ng taong bayan. Kagaya na lamang po ng Dolomite Beach, 'di ba? Napakaraming presidente ang nagdaan na hindi po binigyan ng aksyon, hindi binigyang pansin itong Manila Bay. Pero si Tatay Digong ang nagbigay ng pansin dyan at nirehabilitate niya po yung Manila Bay. At hanggang sa ngayon, mga kababayan, ay nagiging attraction yan, nagiging pasyalan yan ng mga turista dyan sa Maynila. Kaya napakalaking bagay po niyan. Ilan lang yan sa mga naging proyekto niya na pwede kong maibigay sa inyo. At
eto pa, meron pang 10 years para sa passport, 'di ba? Napapakinabangan po 'yan ng ating mga kababayan sa abroad, mga nag-o-OFW na hindi na nila kinakailangan na mag-renew ng mag-renew every 5 years. At eto na din po yung driver's license na may 10 taon na ding validity kung ikaw ay walang violation. So napakalaking bagay ng nagawa ni Pangulong Duterte nung kanyang termino. Kaya sana ito namang si BBM, no, yung 3 taon niya sana meron siyang legacy na iwan talaga. At hindi puro na lang ganitong issue, yung parang tungkol na lang lagi sa corruption yung napapanood natin. Talagang grabe na, no? Hindi naman natin maitatago yan dahil talagang kahit itago yan ng mainstream media ay hindi yan maitatago ng mga social media, lalo na yung mga vloggers na talagang nakabantay. So talagang makikita at mapapansin talaga yung ginagawa ng ating mga pinuno na nakaupo dyan sa gobyerno. So itong video na ipapakita ko sa inyo sa bandang dulo mga kababayan ay ito po yung sinamahan po ni Senator Amy Marcos, si VP Sara Duterte, na umattend po dyan sa isang pagpupulong sa isang campaign rally po ni Yorme Isko dyan sa Maynila. Yan yung sinasabi ko sa inyo na madalas sa mga gatherings ay magkasama itong dalawang ito. At ilang beses naman din natin na panood sa ilang mga interview na si VP Sara po ay kaibigan niya po itong si Senator Amy Marcos, at nasabi niya nga din po sa kanyang ibang mga interview na magkaiba po si Senator Amy Marcos at si BBM. At ayan nga po, na naalala natin, no, na endorse nga po yan ni VP Sara Duterte, si Senator Amy at si Camille Villar bilang dagdag doon sa 10 sa Duterte. So ayan mga kababayan, comment down below kung ano yung comment nyo dito sa ating naging reaction video, at kung may idadagdag pa kayo dito ay comment nyo yan sa comment section at ating talakayin yan sa susunod na ating update. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.